Hello po muli mga katambay. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Meron naman po tayong bagong kukomentuhan po. Ito pong nakaraang balita lang po. Ang Davao po. Alam naman po natin ang Davao, lalo po sa disiplina at katahimikan po at kapayapaan po ang hangad po ng nanunungkulan sa Davao, lalo po ang pamilya Duterte mga katambay. Dahil nakikita naman po natin ang kanilang pamamalakad, katahimikan ng syudad, at lalong-lalo na siyempre, galit na galit din po yan sa mga droga, di po ba? Ngayon po, binigyan po ng, ayan po, sample o talagang sinatawag na batas na sa Davao mga tambay, ang katahimikan. Lalo ngayon, ang mga, ang mga kabataan natin at hindi na kabataan, yung mga sinasabing sanay na sanay sa maiingay na sasakyan, lalo ang sinasabing motor. At yung mga sasakyan din nilalagyan ng mga muffler, di ba? Mga tambutsong maiingay. Pinagbabawal na po yan mga katambay sa syudad ng Davao. Kaya nasampulan po, sinampulan po ng kapulisan at ang sinasabing kautusan ng Davao City sa pangunguna po ng Mayor Sebastian Baste Duterte mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita kung ano po ang ginawa dito sa mga nakumpiska ng mga tambutso o muffler sa syudad ng Davao City mga katambay. Pakinggan po natin. The destruction of modified mufflers and others symbolizes our aggressive commitment to the enforcement of traffic laws to ensure a safe road environment for all Davaoians. 623 modified mufflers at 42 sets ng illegally installed blinkers ang pinasagasaan ng pison kahapon sa Davao City. Ang mga tambucho at blinkers ay nakumpiska ng Traffic Enforcement Unit sa mga police checkpoints sa lungsod mula July 2, 2022 hanggang May 30, 2024. Sa ilalim ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ipinagbabawal ang paggamit ng bora-bora o modified mufflers dahil nagdudulot ito ng noise pollution. Ang mga motoristang gumagamit ng exhaust pipes na lumagpas ang tunog sa 115 decibels ay iisyuhan ng citation ticket at kukumpiskahin ng lisensya. Tatanggalin din ang kanilang mga tambucho at kailangan palitan ng standard muffler. Maaari din silang pagmumultahin ng hanggang 5,000 piso. Samantala, muli namang pinaigting ng Land Transportation Office ang Anti-Drunk and Drug Driving Act sa Davao City. 120 PNP personnel ang isinailalim sa orientation seminar para magpatupad nito. Kahapon, 6 na alcohol breath analyzer kits ang ipinagkaloob na lokal na pamahalaan sa Davao City PNP. I hereby declare the relaunching of the implementation of the provisions of Republic Act 10586 or Anti-Drunk and Driving Act and granting authority to 120 PNP personnel of the Traffic Enforcement Unit and the Davao City Police offices in Davao City. Maigpit namang binalaan ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga motorista na maging responsable at disiplinado sa pagmamaneho. Ayon sa alkalde, maaaring masampahan ng kaso o makulong ang sinumang mahuling motorista na nagmamaneho pa rin kahit nakainom na ng alak. Kung gani, mag-drive ka nga hubog ka, dakpon yun ka. O nanay pruweba ka ron, ato kag korte, ato ba nga imong kaso? Lalaine Moreno, UNTV. Ayan po mga katambay. Salamat po sa balita po ng UNTV mga katambay. UNTV. Ayan po. Batas na po pala mga katambay. At lahat po pala ng ginawa po sa Davao City ay pinatutupad po pa talaga mga katambay ang batas. Dahil batas na po ito at ito po ay nasa ilalim ng LTO mga katambay. Ang LTO po at ang mga kapulisan ang talagang gumawa na aksyon sa pangunguna rin po siyempre ng talagang sinasabing istrikto na pamamalakad ng Davao City ng mayor ng Davao na si Baste Duterte mga katambay. Yung pong napakagandang halimbawa sa mga LGUs o lingkod bayan ng mga syudad, di po ba? Na talagang yung batas po ipatupad
Ito po, isang example po ito mga katambay ng isang good leader ng nanunungkulan sa ating bayan na talagang hinalal natin at talagang lahat po ng ng nasa batas na mismo, Pero, nagkakaroon lang po tayo ng comparison, di po ba? Pinatutupad po ito sa Davao ng mayor ng Davao na si Mayor Duterte, di ba? Pero sa ibang lugar sa ating bansa, sa mga syudad, lalo sa Metro Manila, gumagana pa yan, mga tambay. Yung sinasabing, pagagandahin nila yung sasakyan nila, papopormahin di umano. At talagang lalagyan ng mga modelong tambucho na yan, mga tambay. Nakaiingay po niyan. May ingay po, mga tambay, di ba? Nakakaperwisyo po, lalo po sa gabi, mga tambay, kung panahon na ikaw ay namamahinga at dadaan po yung grupo na yan, na ubod ng ingay po. At karamihan po dyan, mga katambay, may mga nangangarera pa dyan, di mo ba? Talagang pinagawa parang drag racing pa yan. Yung mga kaiingay na, lalo po yung mga kamotora natin. Isama na rin natin yung mga sasakyan natin na talagang ang hilig natin pumuputok-putok pa yan, mga katambay, di ba? Sa ingay. Buti na lang po, naging batas na po pala yan. Nagkamali po ang mga mahihilig sa Davao niyan, mga tambay. Ang panatiko ng mga muffler na yan, yung magagandang tambucho na yan, na talagang sinasabing mamahal pa yan, di ba? Hindi po pwedeng gawin po ng tao o mga naninira sa Davao itong mga sinasabing mamahaling mga tambucho. Pati po blinker, mga tambay. Nasa batas na rin po pala yan. Ang paggamit ng mga blinker. Meron pong pataw na parusa at multa, mga katambay. Saka yung sinasabi pong pagmamaneho po, yan po, matagal na pong batas yan, mga katambay. Pero ipinatutupad po sa Davao City. Yung ikaw ay nagmamaneho tayo, mga katambay ng laseng, abay, wag natin gagawin. Sa Davao City yan, mga katambay, at tayo ay magkakaproblema. Una-una, makukulong ka na. At magkakamulta ka pa. Pag minalas-malas ka, baka maribok pa ang iyong lisensya, mga katambay. Kaya isang warning po ito sa mga pupunta na mga walang disiplina ng mga kababayan natin at gagawin sa Davao, mga katambay, ang magmaneho ng lasing. Kaya po, good example nga po ito, ibabalik ko lang. Good example po ito. Sana po ito'y gayahin. Gayahin po sana ito, mga katambay, yung ganitong klaseng liderato o panunungkulan ng isang alkalde sa ating bansa. Sa buong Pilipinas po sana ipatupad. Dahil ito po'y batas na pala, mga tambay. Umiiral na po ito. Ang kailangan lang po dito ay ipatupad. Lalo po sa LGUs. Dahil alam naman po natin, talagang sa LGUs po, magmumula po ang lahat ng implement po ng batas. Dahil sila po yung sinasabing ama ng ating bayan, ng ating syudad, di ba ba? At ito po sana tularan dahil sa buong Pilipinas po ito pa lang po ang halos kauna-unahan si Mayor Baste ang nabalita na pinatutupad niya po yung batas na ipinasa ng Kongreso at syempre naaprubahan ng pinirmahan ng Pangulo at naaprubahan naging batas. Ngayon, ito na po ang dinanas. At siyempre po, pag ito po ginawa sa buong Pilipinas, mga tambay, sa tingin ni Kamanong, magkakaroon ng katahimikan lalo sa gabi. Di mo ba? At makakatipid din po. Malaking tipid din po ito, lalo sa mga motorista natin na, nahihilig po sa ganyang, gamit o bagay. Hindi po basta-basta ang, presyo niyan. Lalo kung papapalitan mo yung original na tambucho sa ating sasakyan. At papalitan natin itong isang high-end na, mahal ng presyo. May labor pa yan, di ba mga tambay? Kaya malaki katipiran din po yan kung tutuusin, Saka, sumunod lang po tayo sa batas dahil batas po yan, di ba mga tambay? Wala naman pong masama dahil ito po'y para sa lahat. At siyempre katahimikan din dahil hindi naman po lahat ng hindi naman po lahat ng mga kababayan natin, hindi lahat ng Pilipino ay pare-parehas tayo ng pandinig, di ba? Meron kasing mga kababayan natin na una-una
napakahirap gumawa ng tulog lalo sa gabi. Kung makakarinig lang ng konting ingay, yun po nagiging problema ng ating yung mga iba nating kababayan. Kaya maganda rin po ito, isa rin po itong katahimikan, di po ba mga katambay? Sana po mga katambay, matupad po ito at ipatupad ng lahat ng LGUs dito po sa inumpisahan at nabalita na ginawa ng Mayor ng Davao. Ganyan po talaga ang mga Duterte, di ba? Alam naman po natin at hindi na po ligid sa atin ang panunungkulan ng mga Duterte. May disiplina at talagang pinatutupad ang batas, di ba? Kaya nga po ang lungsod nila, ang lungsod ng Davao, di ba? Na talagang galing sa worst city hanggang nahawakan ng mga Duterte, umangat ang siyudad ng Davao City at naging progresibo sa panunungkulan nila. At talagang ngayon po, nasama pa sa pinaka-safe na city ang Davao. Hindi lang po sa buong Asia at kasama na rin po yan sa buong mundo, mga tambay, ang siyudad ng Davao. At ganun din po ang progresibo po ng kanilang ekonomiya. Napakaganda po ng progresibo na ekonomiya ng Davao, di ba? Sa buong Pilipinas po, nasama po ang Davao City sa buong Pilipinas na siyudad na progresibo sa ekonomiya. At nasama po sa top 10 po yan, mga tambay. Ang city ng Davao, mga tambay. Talagang mayahanay mo na sila sa mga siyudad ng Makati, Quezon City, Taguig, Cebu. Mga talagang malalaking siyudad at malalaking kaperahan ng kanilang income. At isa na rin po dyan ang Davao City. Ganyan po ang isang tinatawag nating Tatak Duterte, mga tambay. At naranasan din natin yan, ang kanyang ama, na kung paano manungkulan ng 6 na taon sa ating bansa. Di po ba, mga tambay? Kayo po, ano po ang masasabi nyo dito sa pinatutupad at ginagawa na aksyon, aksyon ang ginagawa ng isang mayor ng Davao, si Mayor Sebastian Baste Duterte, mga tambay. Pwede po tayo magkomento dito sa ating comment section, mga tambay. Kung ano po ang masasabi nyo o comment dito sa ginagawang aksyon ng isang mayor ng Davao. Muli po, mga tambay, si Kamanong po, believe dito sa ginawa ng ating Mayor Baste na talagang pinatutupad niya ang batas. Ingatan naman po, mga tambay. Sa muli po. Paalam. Bye-bye.